Hindi ko matanggap ang ginawa mo, Meta, sa akin. Tapos ginawa mo red ang aking dashboard. Hindi ka makatarungan, Meta. Kung ipatulpo talaga, sobra, ipapatulpo talaga kita kung makita lang. So yun guys, so panoorin natin si ma'am at umiiyak po siya at nagbabanta pa na ipatulpo daw niya si Meta dahil namumula ang kanyang dashboard. So guys, panoorin natin at magbibigay tayo ng opinion about kay ma'am. Dito po tayo. Good afternoon mga ka-reels. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nalulungkot ako dahil sa pagpula ng dashboard ko. Alam niyo, hindi makatarungan si Meta. Hindi ko matanggap sa sarili ko yan. Hindi ko matanggap ang ginawa mo, Meta, sa akin. Kasi hindi ko matanggap yung ginawa mo pulang dashboard ko. 5 ang upload kong video. 5 araw-araw. At ginagawa kong kabaliw-baliw ang video ko. Nag-i-engage ako ng tama sa kapwa ko. So guys, i-explain ko lang po about doon sa pagpula ng ating dashboard ay nakadepende po yun sa performance ng ating mga videos. O for example, 'di ba? Alam naman natin doon sa ating dashboard, mayroon dong 28 days na performance. So example na lang, na-explain ko na to dati bakit namumula yung ating dashboard sa loob kasi ng 28 days. Sa previous 28 days mo ay marami kang views, maraming engagement, maraming nanonood. So guys, magi-green talaga yung ating dashboard. Pero pag kakaunti lang po yung views at kaunti lang din po yung interaction at mas marami yung views mo previous 28 days compare sa present na na mga videos mo ay mag-aano po yan, magre-red talaga yan kasi comparison lang po yan. So pag nagpula po yung ating mga dashboard, it doesn't mean na hindi na po tayo sa sahod. Normal lang po yan guys. So syempre sa sahod pa rin tayo. Sa performance lang po yan ng ating yung pinapakita dyan sa performance. So panoorin po ulit natin si Madam. Later, tinatapos ko, nagko-comment ako, nagre-react ako. Nagla-live pa ako araw-araw. Tapos ginawa mo red ang aking dashboard. So regarding naman guys, pag nanonood tayo ng reels, pag nanonood tayo doon sa ating mga kapwa ka-engagement. So pag pinapanood mo ang kanilang video, pinapanood mo at tinatapos mo yung video, nagla-like ka, nagko-comment. Guys, ang magbe-benefits po talaga diyan yung pinapanood mo, yung may-ari po ng video. So, kahit nagko-comment ka sa kanila at nagko-comment, tinatapos mo yung video nila, ang magbe-benefits po diyan yung may-ari ng video. So, ikaw po nag-comment. So, hindi po pasok yun sa sa iyong performance doon po sa inyong dashboard. Kumbaga, ang magbe-benefit po niyan yung may-ari po ng video. So, depende na lang po doon sa may-ari ng video kung babalikan ka niya at makipag-engage din po sa inyo. Pero kung hindi ka niya babalikan, hindi ka po magbe-benefits. Ang magbe-benefits po talaga niyan yung may-ari ng video, guys. Hindi ka makatarungan, Meta. Hindi ka makatarungan, hindi ko matanggap ko kung naging red ang dashboard ko. Kung hindi ako nag-upload ng video, tatanggapin ko yun. Tatanggapin ko nung naging red ang dashboard ko, pero hindi makatarungan. Araw-araw 5 video. Lahat ng dumadaan sa dashboard ko, ini-engage ko ng tawa, tinatapos ko. Nagla-live ako kahit na inaantok ako, kahit pagod ako, tinitiis ko So yun na nga guys, as per kay ma'am, so everyday 5 video yung kanyang ina-upload. So guys, sasabihin ko po sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga followers, kahit 5 or marami tayong ina-upload na video araw-araw, kung wala pong manonood sa ating video at wala pong nag-i-engage, hindi po tataas yung ating engagement, mamumula din po yung ating ating dashboard kung
araw-araw nga tayo nag-upload guys kung wala namang nanonood. So dapat ang gawin po natin, kahit kaunti lang po yung upload na video, basta informative, entertaining yung video natin. Syempre pag informative, entertaining po yung ating video, papanoorin yan ng mga audience at or yung hindi pa natin followers. At pag nagustuhan nila talaga yung ating video, ipapalo nila tayo. Kaya di ba dapat gumawa tayo ng informative video para ma-entertain yung ating mga audience at ipapalo nila tayo pag nagustuhan nila yung ating video. Live lang ako. Kaya hindi makatarungan yung ginawa mo sa dashboard ko na kulay red. Kahapon, yung aking engagement nasa 50,000K. Tapos yung reaction ko, nasa 169 yung reaction ko. Pero ngayon, napakababa. Okay lang sana gawin mong red ang dashboard ko kung hindi ako nag-upload. Kung i-upload ko isang video lang araw-araw, kung nag-i-engage ako, maling engage. Pero hindi ko matanggap talaga. Hindi ko matanggap yan. Makatarungan, hindi makatarungan. Tama, alam ko wala akong pagkakamali. Wala talaga. Nagre-react talaga ako. Tinatapos ko ang video, nagko-comment ako. Hindi ko matanggap. Ginawa mo red ang dashboard ko. Hindi ko matanggap. So guys, I hope na napanood ni ma'am yung ibang explanation about bakit nagre-red yung ating dashboard. So siguro sa video na ito, habang ginagawa niya ito ay hindi po niya alam or hindi pa niya napanood yung ibang tutorial kung bakit nagre-red yung ating dashboard. Kasi nga, kagaya nga ng in-explain ko kanina guys, bakit nagre-red yung ating dashboard ay performance po yon ng ating mga videos in the past 28 days. So na-explain ko na kanina yan bakit nagre-red yung ating mga dashboard. So ito yung inaano ni ni ma'am. Napagod ako. Nagpupuyat ako sa mga content ko. Nagpupuyat ako, nagbibideo ako, tapos ini-edit ko pa. Nire-replyan ko yung comment section kahit madaling araw hanggang alas 3 araw-araw akong napupuyat. Nasusunog pa yung niluluto ko sa kaka-reply ng mga comment. Instead na may ulam ako, wala na akong ulam. Kakasagot ng reply, kaka-edit ng content, tapos yung ulam ko nasunog. Akalain mo yan, Meta? 5 video, bakit ginawa mo red? Kapagod ko! Napupuyat ako! Puyat ako sa kakagawa ng... Guys, grabe, napaka-dedicated ni Ma'am. Well, kahit ako naman, yung ganun din ang ginagawa ko guys. Nag-upload, talaga ako, nagsusukli ako hanggat may oras ako after ng work, hanggat may time, nagsusukli. Minsan, nagpupuyat din po ako. So, I feel you ma'am dahil grabe yung sama ng loob mo dahil pumula po ang inyong dashboard. So, ma'am, I feel you po. Content para lang magawa ko yung 5 video araw-araw. Bakit ganon? Bakit masyado kang mapagbiro? Tapos yung sahod ko, i-hold mo pa. Effort na ako. Ano pang gusto mo, Meta? Gusto kitang ipatulpo. Hindi tama yung ginagawa mo sa akin. Napaka-unfair mong tao. Napaka-unfair mo, Meta. Sobrang napapagod na ako. Akalain mo 5 video maghapon, i-edit ko pa. Iba pa yung pagre-reply ko sa comment section. Tapos ganito yung ganti mo sa akin. Napaka-ano mo naman. Ang sarap mong ipatulpo talaga. Sobra, ipapatulpo talaga kita kung makita lamang kita. Napaka-unfair mo. Sobra ka.
Hindi ko matanggap yan. Naging red ang dashboard ko. Napakadami kong effort. Wala akong pagkukulang, Meta. Bakit ang lupit mo? Ayun guys, kumbaga, grabe yung dedication ni ma'am. Naggagawa siya ng video everyday, 5 na video ang ginagawa niya. So lahat na nagko-comment sa kanya, sinusuklian din niya, and nakikipag-engage siya sa kanyang lahat ng mga followers na nagko-comment sa kanyang video. Ma'am, I feel you, grabe yung dedication nyo sa inyong paggagawa ng mga content. Pero ang ano po kasi diyan doon sa engagement natin, kung nanonood po kayo ma'am ng tutorial is mayroon kasi yung comparison sa previous natin, sa previous engagement natin within 28 days. So nakadepende yan sa sa views. Kasi ako guys, ganun din ako. Yung iba kong video is merong 60, 70,000 views, 60,000 views, 50,000 views. Pero in the next 28 days, mababa yung aking mga views. So, normal lang yun na bababa po siya guys. Kasi, i-compare kasi yan sa 28 days previous at saka sa present, ay yung previous mo, mas malaki yung na-achieve mo. Tapos, itong present mo ay kaunti lang. Normal lang po talaga yan na magne-negative siya. So, ganun po yung nun. For example, lang po, nakuha mo nung previous 28 days mo ay 100%, at itong present naman na 28 days ay nakuha mo ay 50 views lang, 50 yun. So magne-negative 50 ka po ka talaga niyan. Bakit? Kasi nga comparison po yun. Yung nakaraan kasi ang nakuha mo 100, ang itong present na 28 days ay 50 lang. So normal yan, negative 50% po kayo. So I hope lang mga idol, tayo naman na nagre-reels ay dedicated naman tayo, at ayun, so napil ko lang si ma'am, parang sumama yung loob niya, at dahil ganun ang nangyari sa kanyang dashboard, ay namumula talaga. So I feel you ma'am. So enjoy lang po natin. So minsan hindi lahat sa atin, kasi minsan may mataas, minsan naman mababa. So wag nating dibdibin, which is normal lang 'yan. So sa kagaya natin na content creator, kumbaga hindi lahat ay pabor sa atin. So minsan walang nanonood, minsan mataas. So ganun talaga yung system sa dashboard ni Meta. So I hope mga idol may natutunan kayo sa ating video for today. So follow niyo po ako for more update and tutorial. Maraming salamat po and have a nice day.